I registered for PalmPay, so I'm going to show you guys, which means we have to buy something to be able to pay for it. So I'm just going to buy shit. I want this, and I want this. Yay! And this looks cool. I quite like the color and the little exfoliating things. And I'm sure we'll need this at some point in time. So let's go. Come, check this out. Future, boys. Baby. Oh. I wasn't aware that you were also getting things. I'll just wave my palm and pay. Okay, what? Started diet. Check now, check. Don't fuck around. Dude, can you imagine, dude? Can you imagine? Sa China, lumalaganap ngayon ang tinatawag na PalmPay. Ito po ay isang teknolohiya na kung saan maaari kang magbayad sa mga tindahan gamit lamang ang pag-scan ng iyong palad. So wala po ditong pera, walang card, at wala pong mga gadget na ginagamit. Kasama na nga po yung cellphone. So hindi po lahat yan kailangan. Ang gagamitin mo lamang na pambayad dito ay ang iyong kamay. So dahil po sa nangyari na yan doon sa China, marami po ang nagtatanong, yan na nga ba ang mark of the beast? Ito na nga ba ang tinutukoy doon sa Book of Revelation? So para mas maunawaan po natin yung katotohanan, ano nga ba itong PalmPay? Ang PalmPay, ito po ay isang uri ng biometric payment system. Ang ibig sabihin ng biometric ay gumagamit ito ng bahagi ng katawan ng tao bilang pagkakakilanlan. Sa kaso po ng PalmPay, ini-scan ang hugis ng palad at yung pattern ng veins na nasa loob ng kamay. May mga pagkakataon din pong konektado ito sa facial recognition at sa isang digital account. Kapag in-scan mo ang iyong palad, automatikong mababawas ang bayad sa iyong account. Sa China, ginagamit ito ng ilang mga malls, train station, convenience store, at iba pang mga lugar doon sa China. Ang layunin ng teknolohiyang ito ay gawing mas mabilis ang transaksyon, mas ligtas laban sa pandaraya, at mas kunti ang physical na pera na kailangang hawakan. So dito po makikita natin na yung PalmPay, ito po ay isang teknolohiya. Hindi po ito isang relihiyosong ritual. So wala po itong kasamang paniniwala. Wala po itong hinihiling na pagsamba at wala pong binabanggit dito na Diyos o Antikristo. Ito po ay produkto ng modernong mundo at ng mas mabilis na pag-unlad ng digital system doon sa China. Pero bakit nga ba maraming mga Kristiyano ang sinasabi na itong PalmPay na ito doon sa China, ito na po yung mark of the beast? Ang dahilan po niyan ay yung pagkakahawig ng PalmPay doon po sa ilang detalye sa Revelation chapter 13. Na yun nga po pumapatungkol sa mark of the beast. Sinasabi po kasi sa talatang iyon na darating ang panahon na ang lahat ng tao, mayaman, mahirap, alipin o malaya, ay lalagyan ng tanda o marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo. At wala pong makakabili at makakabenta kung wala po yung tatak na iyon. At yun nga po yung mark of the beast. Kapag narinig ng tao ang salitang kamay, pagbili, pagbebenta at kontrol ng sistema, agad na pumapasok sa kanilang mga isip ay yung mark of the beast. So dito po nagsisimula ang takot ng marami. Pero mga kapatid, mahalagang tandaan natin na hindi lahat ng bagay na may pagkakahawig, ay yun na po agad yun. So kung ganun po yung gagawin natin, pati credit card, barcode, mga QR code, online banking, ay matagal na sanang sinabi na yun yung mark of the beast. Pero hindi naman po. Tandaan nyo na yung Biblia, hindi po ito binabasa sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng tamang pagkakaunawa. Kaya kapag ang pinag-uusapan po ay mark of the beast, dapat malinaw sa atin kung ano nga ba talaga ang mark of the beast. At wag po agad natin itong kinokonekta sa mga teknolohiya sa panahon natin ngayon. Kasi mga kapatid, yung mark of the beast, hindi lamang ito basta isang teknolohiya. Maaring gagamitin ng Antikristo yung teknolohiya sa mark of the beast, pero hindi lamang po yun doon iikot. Ang mark of the beast, ito po ay bahagi ng isang mas malalim na spiritual system. Malinaw po na binabanggit doon sa Revelation chapter 13 na yung mark of the beast, ito po ay direktang konektado sa pagsamba doon po sa halimaw. So, ibig sabihin, kapag tumanggap ka ng mark of the beast, hindi mo lang ito gagamitin para ikaw ay makabenta o makabili. Kapag meron ka ng mark of the beast, ito ay nagpapakita na ikaw ay naki-antikristo na at ikaw ay patungo na sa kapahamakan. Kasi nga, na-reject mo yung Panginoong Kristo at tinanggap mo yung tatak ng halimaw. So, hindi po ito simpleng paggamit ng bagong paraan ng pagbabayad. So, ito po ay may malinaw at merong kamalayan na pagsunod sa isang pinunong laban sa Diyos. So, tandaan niyo po ito mga kapatid, kung walang pagsamba, walang mark of the beast. Lagi pong konektado yung mark of the beast sa pagsamba. Malinaw din po na sinabi ng Biblia na yung pagtanggap ng mark of the beast, ito ay desisyon ng isang tao. Sinabi po dun sa Revelation chapter 14 na kung ang sino man na sumamba sa halimaw at tumanggap ng kanyang tanda, siya po ay iinom ng puot ng Diyos.
So ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang pagtanggap ng mark of the beast ay hindi aksidente. Ito ay dahil gusto mo ng convenience. Ito ay isang malinaw na pagpili kung sino ang iyong susundin at sasambahin. Sa konteksto ng Biblia, yung mark of the beast, ito po ay hayagang pagtanggi sa ating Panginoong Kristo at pagtanggap sa Antikristo. Kung ang isang teknolohiya ay ginagamit mo nang hindi mo tinatanggihan ng Diyos, hindi mo sinasamba yung Antikristo. So hindi po ito simpleng issue ng privacy o technology. Ito po ay issue ng kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Kaya kung titingnan po natin yung PalmPay dun po sa China, nasaan po dun yung aspeto ng pagsamba? Nasaan po dun yung aspeto ng pagtanggi sa ating Panginoong Kristo? Sa kasalukuyan po, wala pa po yung mga elementong yan. Kaya malinaw po na itong PalmPay dun po sa China, hindi pa po yan yung mark of the beast. Malalaman po natin na meron na talagang mark of the beast kapag lumabas na yung magtatatak mismo ng mark of the beast sa mga tao sa mundo. So yan po yung Antikristo. Kailangan muna lumabas yung Antikristo bago yung mark of the beast. At alam naman natin, wala pa po tayo sa tribulation. Kasi mga kapatid, yung mark of the beast, mangyayari lamang po yan pagdating mismo ng tribulation o doon sa matinding kapighatian na mararanasan ng ating mundo. So muli mga kapatid, as of now, wala pa po ang mark of the beast. Sa kabila na maraming mga lumalabas na mga technology na konektado, kaya man po kapareho doon sa mark of the beast. Sa kabila po ng lahat ng yan, hindi rin po natin dapat basta-basta isantabi yung mga babala ng Biblia. Bagamat hindi pa po ito ang mark of the beast, posible po itong maging bahagi o paghahanda doon po sa mark of the beast na lalabas pagdating ng tribulation. So, ibig sabihin mga kapatid, sa pamamagitan ng mga teknolohiya na yan, bagamat hindi pa yan yung mark of the beast, pero yan po yung nagpapakita na patungo na tayo doon sa mark of the beast. So, bilang mga Kristyano, anong po yung magiging tamang tugon natin sa mga ganitong usapin? Una po, kailangan nating palalimin yung ating personal na relasyon sa ating Panginoong Kristo. Ang isang tao na kilala ang tinig ng kanyang pastol ay hindi basta-basta malilinlang. So kailangan po dito mas makilala natin yung ating Panginoong Kristo para hindi po tayo maligaw. Bukod po dyan, kailangan nating aralin yung Biblia sa tamang konteksto. Hindi po pira-piraso at hindi po base sa emosyon. So dahil nasa mga huling araw na po tayo, kailangan din po natin maging alerto pero hindi naman po maging paranoid. Sinabi po dun sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 na tayo po ay hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan ng pag-ibig at matinong pag-iisip. So ang Kristiyano po ay tinawag para mag-isip ng malinaw, hindi po para mag-react ng padalos-dalos. So ang tunay na seguridad ng mga tao, lalo na po sa panahon natin ngayon, hindi po sa pera, hindi rin po sa mga digital wallet, hindi po sa mga sistema ng mundo at lalong-lalo na hindi sa teknolohiya. Ang tunay po na seguridad ay nasa Panginoong Kristo. Kaya sa halip na matakot ka sa PalmPay, mas mahalagang itanong natin yung ating sarili. Si Kristo ba ang sentro ng aking buhay? Dahil sa huli mga kapatid, hindi po teknolohiya ang magliligtas o maghahatol sa atin, kundi yung ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, lagi nyo po tatandaan, huwag nyo laging i-connecta yung teknolohiya sa mark of the beast. Ang pinakamahalaga mga kapatid, i-connecta po natin yung ating mga puso sa sinasabi ng Biblia at higit sa lahat sa ating Panginoong Kristo.